May ghost scholars ang DepEd. Kailan natin to unang nabalitaan? Papakita ko sa inyo. Noong March 1, 2024. Noong March 1. Oo. Jennifer Briones Ongkinko, salamat sa iyong stars po. God bless you. God bless you. Ayan. So, nabalitaan na nito. Meron 12,000 ghost beneficiaries. Grabe naman, 12,000 students. 12 is thousands. Ay, grabe naman, napakarami. Ano? 12,000 guys eh. Ang dami nito. Ano yung balita dito? Ang sabi, lumutang ito sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kaugnay ng GASTPE. Sa pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo, inamin ng mga opisyal ng DepEd na may kabuuang 12,675 ghost beneficiaries na mga estudyante sa naturang programa ng ahensya. $12,000 ghost students. Ghost scholars, guys. Ghost scholars. Ngayon, mga kutsero, may update. May update. May update, guys. Ilang araw lang, May update. After 21 days. After 21 days, ano nangyari? Nadagdagan! yung 12,000 naging 19,000. Nadagdagan, guys. Actually, kung tutuusin, hindi pa nga natin alam kung magkapareho to. Kung magkapareho yan. Kasi nakasulat dito, senior high school. Senior high school ba to? Wait. Hindi sinabi kung senior high school. Mga clerical error, no? Ano, 12,000 times kayo nagkaroon ng clerical error? Ang paliwanag doon ng DepEd, clerical error lang daw. Talaga, 12,000 times? Na clerical error? Anong klaseng kalokohan yun? Lang yan. 12,000 times kayo nagkamali ng sulat. Ano ba yun? Dito walang ano to walang nakalagay kung senior high school. Walang senior. Anyway, bago tayo magpunta sa ating bago natin pag-usapan ng ating topic for today, tayo muna ay magpapasalamat sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Yan. So ayun, mga kutsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede ay magpadala ng iyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account dito sa dyan at pwede ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo rin ang promo code ng Coach Jarrett ng sa inyo pong unang padala sa Sendwave, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, partida wala pa yung remittance fees. Kaya mga kutsero, gamitan na sa Sendwave for all of your remittance needs. High school dito. Pero dito nakasulat, senior high school na nakasulat. So, let's assume na i-assume na lang natin na isang grupo lang. Let's say nadagdagan lang siya ng 7,000. Anong 7,000 na estudyante? Ayun na nga. 19,000 guys. 19,000 to. Ang sinabi pa ni Win Gatchalian, ni Senator Gatchalian, ay hindi, iba to. Iba to dun sa nauna. Kasi yung una, napaamin yung DepEd. Napaamin yung DepEd dun sa una. Ito, ang napaamin dito, COA naman. COA. At kailan? Kailan nangyari yung mga ghost students? 2016 to 2017. Asahan nyo talaga pag Duterte, lagi may ghost. Either
ghost na pinatay, ghost ng mga pinatay, ghost employees ng munisipyo, o ngayon, tapos ngayon, ghost scholars. Pwede na silang bumuo ng sarili lang anime, guys. Labanan nila si Ghost Fighter. Dami. Alala niyo yun? Siyempre, itong sa war on drugs, siyempre, maraming pinatay dyan. Oh, mga 6,000 people yan. 6,000. Yun yung official number, ha? 6,000 people. Tapos, meron silang 11,000 na ghost employees sa munisipyo ng Davao City. 11,000 yun, guys. Napakarami nun para sa ghost employees. Tapos ngayon, may ghost scholars pa sila na 19,000 students. Ang dami nilang ghost, no? May ghost writer din daw. Musta naman daw yung ghost writer ni Sarah? Grabe. Ang dami nilang ghosts. Sobrang dami nilang ghosts. Kasalanan ng mga yoka yan. Oo, dami nilang ghost, guys. 19,000 to. Ang dami, no? Grabe. Panood natin yung balita. Back here at home, the government's expanded assistance to students and teachers in private education questioned by senators due to the alleged ghost students. Victoria Tula tells us more in this report. And be funded by the national government. Philippine Senator Sherwin Gatchalian exposes alleged irregularities in the expanded government assistance to students and teachers in Private Education Act, or EGASTPE. During a hearing of the Senate Committee on Basic Education, the Commission on Audit, or COA, defined ghost students. Gatchalian says benefits were given to some 19,000 so-called ghost students. Ghost students refer to the following. Wait. Sorry. Si Briones ba to? Parang nakita ko si Briones ba to? O kamukha lang? Parang si Briones, no? Pero di tayo sure. O baka kamukha lang. Ghost leveler. Ghost lever? Anong ghost lever? Ghost lover? Ano yun? May ghost laptop pa. Students. Ghost students refer to the following. Significant number of absent ESC grantees during a monitoring visit whose absence cannot be satisfactorily explained by the school officials. Grantees listed as enrolled but have not attended classes since the start of the semester. Students enlisted in a particular school but attend a different campus or institution are also considered as ghost students. Ha? Ano daw? Enrolled sa isang school pero sa ibang school pumapasok? Paano nangyari yun? Ulit. Are also considered as campus or institution school but attend. Students enlisted in a particular school but attend a different campus or institution are also considered as ghost students according. What the heck? Ba't may ganun? Hindi na mamonitor ng DepEd to? Hindi ba lalabas yun sa nila? Sa Form 137? Ano, dalawa yung Form 137 nila? Hindi pwede yun. Isa lang yun. So, let's say nakaregister sila sa School A, pero pumapasok sila sa School B. Take note mga kotsero, itong GASPE, pang private schools to, dito pang public. So, halimbawa, private school, halimbawa, Lasal. Halimbawa, sa Lasal siya, sa Lasal, De La Salle, Alabang. Halimbawa, De La Salle, Alabang. Lasal Zobel. Sa Lasal Zobel siya naka-enroll. Halimbawa, scholar. Walang pera, pero scholar. Social, no? Scholar sa De La Salle. Wait, ako. Na-autofocus ako. Yun. Halimbawa yan, De La Salle. Ayan. Tapos, naka-register siya sa Lasal Sobel, pero uma-attend siya sa Woodrose sa loob din ng Ayala Alabang. Paano nangyari yun? Pero all girls ko lang Woodrose. So, paano talaga mangyayari yun? Kung lalaki siya. But anyway, paano nangyayari yun?
Naka-register ka sa isang school, tapos a-attend ka nung iba, edi go student ka nga. 2 scholarship ang kinukuha mo. Head kaluwag pasok. Diba? According to COA, the Private Education Assistance Committee, or PAYAC, confirmed Gatchalian's figure but calls them as undocumented students. PAYAC cites as an example a school in Candaba, Pampanga, which has 4,600 undocumented students who are voucher program beneficiaries. Undocumented students, paano sila nakapasok sa isang scholarship at undocumented sila? Paano? What does that mean? Undocumented. Wala silang birth certificate? Ganun? What does that mean? Undocumented. Or VPBs. We specifically ask for the class records of the VPBs. Now, unfortunately, for majority or for a big portion of their VPBs, they aren't able to present on any documents. In other words, they're billing the government, but they cannot present documents to prove the existence of those students. I cannot Pinopondohan nyo to, BP? Kasi DSWD yan ng DepEd ang magpopondo nito eh. DepEd ang magpopondo nito. Ouch, Pampanga. Sounds familiar. Sino bang congressman ng Pampanga? Wait lang. Dalawa sila. Isang lalaki, isang babae. Anyway. Paano nga ba? Pinopondohan ng gobyerno. Nabayaran ng gobyerno yung scholarship. Tapos, hindi documented. Kulang-kulang ang papeles. Tanim estudyante ang DepEd. Sabi ko, sino si Dadson? Sabi ni Dadson, tanim estudyante ang DepEd. Grabe kayo. Ang garapal naman. Ang garapal nyo. Ang garapal ng gumagawa nito. Hindi na monitor to ni VP Sara. Hindi to nakarating sa opisina niya. Kasi mga kutsero, 2016-2017 pa yung record. Hindi to umabot sa table niya. Hindi to umabot sa lamesa niya. Hindi niya to napag-aralan. Hindi umabot sa kanya yung mga complaints tungkol dito at para maunahan niya yung investigation. Talaga? Bakit hindi? At saka mga kutsero, take note ha, it has been what? March 1 lumabas yung 12,000 na number. March 1, 2024. Anong pecha na? March 22 na. Isabihin, lumipas na ang 21 days. Hindi mo pa rin to nare-resolve? Akala ko ba mahusay? Akala ko ba top performing cabinet secretary? Anyari? speak for the findings of the previous audit team, but as I've said before, moving forward, we're going to look into that. Ngayon pa lang? According to Malonzo, they received reports that there are some people who are trying to take advantage of the voucher program. I think for some schools that have less than 10 or 1 out of 100 VPBs, I think this may be a mistake, an honest mistake from the school. But when the numbers reach hundreds, this is really a significant issue. You think? You think it's not a significant issue? Ngayon pa lang? Hindi ako kasi umabot na ng 100 eh. Umabot na kasi ng hundreds upon hundreds, kaya it's significant already. Ibig sabihin, hindi nyo ginawa yung trabaho nyo. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi nyo ginawa ang trabaho nyo. One or two or more of you, kayo pa yung nakinabang dyan. Hindi natin alarm.
Wala bang comment si VP Sara dito sa Go Students? Wala pa ba? Ever since nung pumutok tong balita? O baka ang sasagot nyo na naman, merong organized na black propaganda labaan sa amin. Alam nyo, nakakatawa to ha, sobra. Kanina narinig ko si Senator Amy na meron daw budget na nakalaan sa kanila, 400 million daw para daw mag-smear campaign. Sa kanya, kay Senator sa kanya, kay VP, kay Digong, kay Kibulok. Oh, 400 million daw para sa ads, etc. etc. Pati daw vloggers, etc. etc. Ang titigas naman ng mga mukha nyo. Porque nahuhuli yung mga kalokohan nyo, sasabihin nyo, sinisiraan na kayo. Siguro yung iba, binabayaran yung iba. Kasi alam ko na may mga bayad. I personally know, may mga bayad na naninira sa kanila. Alam ko yun. Hindi ako kasama dun. Hindi ako kasama dun. Pero para sabihin nyo lang, i-minimize nyo yung kritisismo sa inyong mga pinagsasasabi at sa inyong pinagagagawa, ang sasagot nyo sa amin ay bayad. Bayad kasi yung mga naninira sa amin. Ginagawa nyo naman kaming tanga. Huwag nyo kaming gawing tanga. 19,000 yung ghost beneficiaries, oh. Alam naman sabihin namin, syukran. 19,000 ghost beneficiaries. Eh, meron pa mga mas deserving dyan na scholars. Paano yung mga ibang scholars? Yung talagang mahuhusay. Talagang matatalino. Hindi makapasok sa scholarship kasi merong 19,000 na ghost scholars. Imagine niyo lang. Imagine this with me, mga kotsero. 19,000 potential geniuses na nangangailangan, potential high IQ students na nangangailangan ng scholarship para maitawid nila yung kanilang pag-aaral sa private school. Tapos napunta sa mga multo. Huwag niyong sasabihin sa amin na mayroong black propaganda laban sa inyo. Black propaganda lang yan if you are doing your job and you are being criticized or you're being smeared with untrue information. Yun yung black propaganda. Pero yung hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo, tapos nag-e-expect kayo na purihin kayo, hinihingi nyo sa amin ay katangahan at kabobohan. Hindi kami ganun. Huwag nyo kaming gawing ganun. Nakaka-insulto ng itong mga to. Nainis ako kanina narinig ko kay Senator Amy. In-interview kasi sa SMNI ulit, DZAR. Yung sinabi niya, nakakalungkot daw kasi may nakabudget daw na parang more or less 400 million para siraan sila, etc. If you're doing your job, hindi nyo kailangan siraan. If you're doing your job, walang masasabi sa inyo. Yung mga taong bayan. Wala. Kahit siraan kayo, hindi maniniwala. Kaso, you're not. Hindi nga kailangan kayong siraan eh. Si kayo mismo sumisira sa sarili nyo. Gatchalian also sees loopholes that could open the scheme to abuse. Very enterprising people will put up a school, so get as many as vouchers as possible by attracting as many students as possible. No? And in that process of attracting students, the students might be legitimate or might not be legitimate. The Department of Education assured the Senate they are investigating the issue. Also discussed in the hearing was another possible leakage in the e-GASPE, the inclusion of non-poor students to the list of beneficiaries. Because of this, according to Senator Sherwin Gatchalian, the program has lost 7 billion pesos. Wow. DepEd admits there is a problem and says they are working on improving their processes, especially since they have yet to determine the income bracket of a poor family. You will be able to come up with
with the revised guidelines in our timeline is in October. We also will have a more concrete penalty when it comes to those schools who are committing any violations with regard to the voucher. The government has allotted 40.5 billion pesos for eGaspes 2024 budget. Victoria Tula. 40 billion. Ito yung budget. Ay, wait. Laki. Laki ng budget sa Gaspe. Ayan, no? 40 billion, no? Laki, no? Tapos may mga ghost, may mga ghost scholars ka. Ano nangyari? Kala ko ba mahusay? Kala ko ba mahusay na cabinet secretary? Ano nangyari? Imagine pumutok yung issue March 1, 2024. Anong araw na ngayon? March 22, 2024. Wala nangyari. Wala nangyari, guys. Nakaka-insulto kayo ng Nakaka-insulto kayo ng mga Pilipino. Kaya alam nyo mga kutsero, kung hindi ka pa nahihimasmasan kay Shea Digong hanggang ngayon sa mga Duterte, ewan ko na lang talaga kung ano pang pinangahawakan mo, promise. Ubus na kape ko. Ewan ko na lang talaga kung ano pang pinangahawakan mo sa kanila. Nakakairita. Sabihin nila, hindi, sinisiraan lang yan kasi, sobrang lakas kailangan siraan kasi baka manalong senador sa 2025. You know what? Kung mananalo siyang senador, edi manalo siya. But it doesn't change facts. Hindi nun mababago yung katotohanan. Yung pagiging senador niya, halimbawa, kung mananalo si Digong na senador, o kung mananalo ng presidente si Sara sa 2028, hindi nun mababago yung katotohanan. It won't change facts. Busy-busy si Sara Manligaw sa AFP, busy-busy siyang bumisita sa mga last mile schools, etc. etc. Yung opisina niya hindi na tumatakbo na maayos. Wait, March 1 pa to. Tapos ngayon March 22 na. 21 days na. Hindi niyo pa rin na-actionan to. Nung pumutok tong isyong to, dapat the following day, nagpa-meeting na si Sara doon sa PAYAC. At kinausap na niya. Para kapag nag-hearing, pwede nilang sabihin, nag-usap na po kami ng secretary ng DepEd. Ito na po ang napag-usapan namin. Ito na po yung proseso na gagawin namin, moving forward, etc. etc. Wala. Wala. Ano nangyari? Wala. Disappointing. Sobrang nakaka-disappoint. Ano na nangyari doon sa mga in-expose before na mga issue ng DepEd? Panahon pa ni Briones. Laptops, camera,
dumagdag pa tong ghost scholars, etc., etc. Ano na? Wala pa rin. Yung classrooms na itinatayo, that is in partnership with the LGU. So, DepEd X LGU yan. So, tatakbo yan kahit wala siya. Pipirma lang ng pipirma dyan si Sara. Wala siyang gagawin dyan. Pipirma lang siya ng pipirma. So, anong gagawin natin? Ano na yung na-accomplish natin? Review ng K-12? It took you a year and a half to review K-12? Take note ha, 1 year and a half para lang reviewin ang revisions na gagawin para sa K-12. Hindi pa to implementation ha. Revision lang. Pag-aaral kung ano ang i-revise para dyan sa K-12. 1 taon at kalahati. Napakabagal nyo naman. Tapos kapag nababa si VP Sara, sabihin niya, tayo po ay nakatutok lamang sa ating trabaho, etc., etc. Where's the proof of the Where's the proof of the work? The proof of the pudding is in the eating. Nasaan yung eating part? Bahala na. Kung ano mangyari sa kanya bukas. Sana bukas may improvement na, no? Sana bukas may improvement na. Ayusin nyo na yan. Tapusin nyo na yung issue ng ghost students na yan. Lang ya. Tapos mag-update kayo sa mga Pilipino, sa amin lahat. I-update nyo kami kung ano nang sa status niya. So ayun na nga mga kochero.